Masalimuot, magastos at bumibilang ng maraming taon ang mga mag-asawang nais mag-ampon ng bata sa legal na paraan. Aminado rito ang DSWD o ang Department of Social Welfare and Development. Pero mas malaki raw ang advantage ng legal adoption kesa sa simulated adoption o yung pag-aampon ng hindi idinadaan sa tamang proseso. Ang mga hakbang para sa legal adoption sa report ni Dano Tingkungko. 3 taon nang nasa poder ng inang itago natin sa pangalang Daphne ang kambal na ito. Naoperahan daw dahil sa ovarian cyst si Daphne at mahihirapan nang magbuntis pa. Nung nag-usap kami, sabi niya sa akin, sige ate, dalin mo na. Hawa ako kasi una-una tao yan eh. Bata. Nagkaanak din ako eh. Parang sa akin, kawawa naman kung mapapariwara lang. Plano na sanang sumunod ni Daphne sa kanyang asawa sa Canada para mag-migrate ngayong taon. Ang problema, hindi pa legally adopted ang kambal. Ang tanging hawak niyang papel, dinoktor na birth certificate para ipalabas na siya ang tunay na ina ng mga bata. Matagal na raw sana niyang gustong dumaan sa legal adoption. Gusto ko pa din kasi gusto ko lumaki rin sila ng normal, yung sobrang tagal. Laging ganon yung sinasabi. Si Lito naman hindi niya tunay na pangalan, kinupkop ang kinakapatid. Ang problema niya ngayon, tila nag-iba raw ang ugali ng bata nang malamang hindi siya legal na inampon. Ang case ngayon is parang nagiging worse yung kanyang behavior na dumating na sa time na parang nagkaroon na siya ng case na na-involve siya sa parang away. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit ikinakampanya ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang legal adoption. Laganap na raw kasi ang mga sitwasyon tulad kina Daphne at Lito na kung tawagi simulated adoption o pag-aampong hindi dumaan sa legal na proseso. Bukod sa masalimuot na proseso, kadalasang problema raw kasi sa mga nag-aampon ay ang pagnanais nila makapili ng batang kukupkupin. Bagay na hindi raw hinihikayat ng DSWD. Maraming nangyayaring trafficking ng children. Because itong halimbawa, biological mother comes to a family, bago niya ibigay yung bata for adoption, may mga hinihingi siyang amount na pera. Pero kung tutuusin, maraming advantage ang legal adoption. Kung simulated kasi, ibig sabihin hindi siya legal yung adoption. Hindi siya duman sa legal na proseso. If somebody questions dun sa adoption, wala silang ipanglalaban doon. Especially kung ang adoptive parents ay may mga properties. Sa panuntunan ng DSWD tungkol sa adoption, simple lang ang hinihingi sa mga nais mag-ampon. Nagsisimula ito sa pagkumpleto ng mga kakailanganing dokumento. Sunod naman gagawin ang home study sa adoptive parents at child matching na aabot ng hanggang 3 buwan. Sa panahong ito, ang DSWD ang mag-a-assign ng batang maaaring ampunin ng potential adoptive parents. Magkakaroon din ng supervised custody kung saan mananatili ang bata sa foster home ng 6 na buwan. Kung walang problema sa supervised custody, saka nagugulong ang pagsumite ng mosyon sa korte para kilalaning legal na ampon ang bata. Ang mag-asawang Dennis at Cecilia Sugkang inabot ng mahigit 2 taon bago legal na naampon ng kanilang munting anghel. Humigit kumulang 100,000 pesos ang ginastos nila sa abogado at processing fees. Pero barya lang daw ito kapalit ng panatag na isip at kapakanan ng bata. One of the main concerns na talaga na-realize namin is paano yung identity ng bata paglaki. Meron kaming mga couple sa community na they did simulated. Na-interview namin sila and sabi nila their fear is pag natutulog sila sa gabi, someone will be knocking at their door na kukunin yung anak nila. Sa mga nais mag-ampon, maaaring dumulog sa alinmang tanggapan ng DSWD. Dano Tingkungko, GMA News.